Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral ngayon ang isang pusang na videohan sa tuktok ng Mount Apo sa Mindanao. Marami ang naaliw dito, pero may ilang nabahala. Paano nga ba nagiging banta sa bundok ang isang maliit na pusa? Pinusuan ng mga netizens ang videong ito ng isang pusang namataan sa Mount Apo sa Mindanao. Ang video kuha ng hiker na si Uncle June. Yung pusa hindi siya friendly. Pag tinawag ko nga, di siya lumalapit. According ng mga local guides, mga nasa 1 month or weeks na ba yun nakatambay doon, parang alam niya na kung saan nagtatambay yung mga climbers. Alam niya na bigyan siya ng pagkain. Marami man ang nakyutan sa pusa, may ilan namang nabahala. Baka may magsabi na naman na nakakasama si Mingming dyan, ha? RIP Local Wildlife. Ayon sa researcher na si Frances May Tenorio, ang mga domestic cats gaya ng pusang namataan sa Mount Apo, maliliit at harmless man kung titignan, maaari pa rin daw maging banta sa kabundukan. Ang mga domestic cats kasi, isa sa top invasive species sa buong mundo. Ang mga pusa or domestic cats ay considered as super predators. So meaning, iba-ibang klaseng hayop yung pwede nilang kainin. Pwede nilang kainin yung both native and endemic wildlife na makikita dun sa lugar. Katunayan sa isang pag-aaral na sinagawa ng grupo ni Frances, kung saan tinrack nila ang home range ng mga free-roaming na pusa sa palibot ng Mount Makiling Forest Reserve. Napag-alaman nila ng ilan sa mga ito ay nakarating na sa malalayong parte ng gubat at hinahunt ang native wildlife dun. Inuuwi nila yung mga hayop gaya ng bubuli, paniki, bayawak, iba't ibang uri ng daga. Kapag mapabayaan daw ang mga pusa sa bundok, maaari daw itong magresulta sa extinction o pagkaubos ng ilang species ng flora at fauna doon. May mga studies globally na sinasabi na meron ng 63 extinctions ng wildlife dahil sa mga pusa. Dito sa atin sa Pilipinas, maaari tayong magkaroon ng local extinctions. Kaya paalala ni Frances, mas maganda tanggalin talaga sila dun sa mga protected areas. So dapat yung mga pusa hindi natin hinahayaang lumabas. Tapos dapat kinakapon din sila para mabawasan yung populasyon na hindi natin gusto. Tapos kailangan din bakunado sila. As for LGUs naman, mas maganda kung meron tayong mga programa na makakakibat para makatulong din sa ating mga kababayan na maging responsible pet owners. Pero alam niyo ba na may isang species ng pusa dito sa Pilipinas na tahanan talaga ang ating mga kagubatan? Kuya Kim, ano na? Ito ang Visayan leopard cat o Prionalurius javanensis sumatranus. Mas kilala ito sa tawag na maral. Wild na mga ito, di gaya ng mga inaalagaan nating domesticated cats. Sila ay endemic o tanging mga sakagubatan lamang ng Negros at Panay lamang nakikita. Carnivorous sa mga ito at kumakain ng maliliit na mammals tulad ng daga. At di gaya ng mga domesticated cats, bawal hulihin at alagaan ang mga ito. Nakalista kasi sa DNR ang maral bilang vulnerable species. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.